Ba, hindi tama yan. Trabaho nila yan. Kaya nga natin sila binabayaran eh. Bakit? Ikaw ba pupunta? Sino ako? Ba, hindi. Tama ang sabi mo. Trabaho nila yun. Eh kung ganun lang gusto nilang mangyari, bakit pa nagpapasukin ng mga bata? Hindi tayo na lang maging teacher. Yun ang sabi ko eh. Ba? Ano ginagawa mo rito? Paano ako ba yan? Sinunod ko lang ang payo mo. Naisip kong may katuwiran ka. Dapat natin tulungan ng mga bata. Isang napakapopular na artista sa pelikula, ang katangian ni Joseph Ejercito Estrada, nang pumasok sa politika at hanggang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 1998. Gayunpaman, ipinagmamalaki niya ang matagumpay na paglilingkod bilang alkalde ng San Juan Metro Manila, at pagiging senador, gayon din ang mga gawaing gaya ng pagtatatag sa Mowel Fund. Pinutol ang kanyang pamumuno ng isang kasong impeachment na nauwi sa pag-aalsang EDSA 2 at nagpatalsik sa kanya noong January 20, 2001. Handa akong tanggapin ang anumang magiging resulta ng impeachment process basta't ito'y ay sang-ayon sa ating saligang batas. Pero naunawaan ko rin ang ating bansa ay lubhang nahahati sa ngayon sa isyung ito. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bagong kong video. Isinilang si Joseph Ejercito Estrada, o mas kilala bilang ERAP, binaligtad na pare. Nakuha rin niya ang palayaw na ERAP sa kanyang matalik na kaibigan, ang kapwa-aktor na si Fernando Poe Jr. Siya ay ipinanganak noong April 19, 1937. Kabilang din siya sa isang mayamang pamilya, at ikawalo sa 10 anak ni Emilio Ejercito Sr., at ng kanyang asawang si Maria Marcelo. Siya ay pinatalsik sa kanyang mga pag-aaral na pangprimarya sa Ateneo de Manila University, at kalaunang pumasok sa kursong engineer sa Mapua Institute of Technology. Huminto sa pag-aaral si Estrada sa kolehiyo upang pumasok sa larangan ng pelikulang Pilipino sa edad na 21. Nakagawa siya ng mga humigit kumulang na 120 pelikula, karamihan sa mga ito ay nauuri na action comedy kung saan siya ang bida, ginampanan ng mga papel ng mga taong mahirap o mga mababang antas ng lipunan. Napagwagian niya ang ilan sa pinakamataas na gantimpala, at gawad sa pag-arte, at pagiging direktor ng pelikula. Hindi napigil ang hilig mag-artista ni ERAP, at hindi rin mapigil ang kanyang pagsikat. Pumatok sa takilya ang Asyong Salonga, 1961, tumanggap siya ng Gawad Famas na Best Actor para sa Markang Rehas, 1962, at muling tumanggap ng award sa Famas sa pelikulang Gerumbus Abos, 1964. Napagwagian niya ang ilan sa pinakamataas na gantimpala, at gawad sa pag-arte, at pagiging direktor ng pelikula. Si Estrada ay nagpakasal kay Dr. Eloy Estrada, o Luis Eloy Pimentel Estrada at nagkaroon ng 3 anak, sina Jinggoy Estrada na naging senator, Jackie Ejercito na ikinasal kay Beaver Lopez na anak ng Meralco Chairman Manuel Lopez, at Jude Ejercito. Si Estrada ay may 5 pang ibang mga anak sa ibang mga babae, sina JV Ejercito na isa ring senator, Jojo Ejercito sa dating modelong si Joy Rowena, si Jerica, Jake, at Jacob Ejercito sa dating aktres na si Larnie Enriquez. Si Estrada ay kapatid ng aktor na si George Estregan, at tiyuhin ng aktor na si Gary Estrada. Pinasok ni Estrada ang larangan ng politika, noong 1967 nang mahalal siya bilang alkalde ng San Juan Metro Manila. Noong 1971, pinarangalan siya bilang Outstanding Mayor and Foremost Nationalist ng Interprovincial Information Service, at nang sumunod na taon bilang Most Outstanding Metro Manila Mayor ng Philippines Princeton Paul. Noong 1987, si Estrada ay nahalal sa Senado ng Pilipinas. Hirang siya bilang Chairman of the Committees on Cultural, Rural Development, and Public Works. Siya rin ay naging Vice Chairman of the Committees on Health, Natural Resources and Urban Planning. Kabilang sa mga panukalang batas na isinulong niya ay yaong ukol sa agrikultura, mga proyektong irigasyon sa pagsasaka at pagpapalawig at pagprotekta sa kalabaw. Noong 1989, tinanghal siya ng Philippine Free Press bilang isa sa Free Outstanding Senators of the Year.
Noong 1992, nakatulong ng malaki sa pagkakapanalo niya bilang Vice President, ang kanyang popularidad bilang aktor. Siya ay nagwaging pangalawang pangulo, ngunit ang kanyang running mate na si Danding Cojuangco ay natalo sa pagkapangulo kay Fidel Ramos. Bilang pangalawang pangulo, pinamahalaan ni Estrada ang Komisyon Laban sa Krimen o Presidential Anti-Crime Commission mula 1992 hanggang 1997. I hereby proclaim Joseph Ejercito Estrada as the duly elected President of the Republic of the Philippines. Noong 1998, nanalo si Estrada sa halalan sa ilalim ng Partidong Laban ng Makabayang Masang Pilipino. Nakakuha siya ng 10,956,610 boto, o 39.6% ng lahat ng boto. Ang kanyang slogan sa kanyang pangangampanya, ang ERAP para sa mahirap. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon noong June 30, 1998, isinaad ni Estrada. Binabalaan ko sila. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaaring magsamantala ngayon. Huwag niyo kong subukan. Sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo, nagpakita siya ng kanyang kagalingan sa pamumuno, kabilang ang pagpapalawak ng mga programa para sa mga mahihirap, at pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ngunit noong Oktubre taong 2000, ibinunyag ni Luis Chavit Singson, gobernador ng Ilocos Sur at kaibigan ni ERAP, na tumanggap ang Pangulo ng milyon-milyong suhol sa huweteng, at buwis sa tabako. Kumalat na rin noon ang anomalya hinggil sa kanyang hilig sa babae, paglalasing, pagsusugal, at mamahaling ari-arian. Nakapasa ang kasong impeachment laban sa kanya sa mababang kapulungan, at nilitis siya sa Senado. Gumulo ang paglilitis at nauwi sa isang people power. Ito ang tinatawag ngayong EDSA II, at nagpatalsik kay ERAP noong January 20, 2001. Naparusahan si ERAP, napiit sa kampo Kapinpin. Tinanggap ni dating President Joseph Ejercito Estrada, ang buong pardon na ipinagkaloob ni Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. Si Joseph Estrada ay napawalang sala ng perjury ngunit napatunayang nagkasala ng pandarambong, at sinentensyahan ng reclusion perpetua, na may kasamang mga parusa ng walang hanggang pagkawala ng karapatan sa pampublikong tungkulin, at pag-alis ng ill-gotten wealth. Si Estrada, ay 70 taong gulang na nang mahatulan ng Sandigan Bayan sa kasong plunder. Ang gobyerno ay may patakaran sa pagbibigay ng pardon sa mga nahatulang 70 taong gulang, o mas matanda. Sinabi ni GMA, na ang mga karapatang pampolitika, at sibil ni Estrada ay ibinabalik, at ang kanyang mga bank account bago siya naging Pangulo ay hindi magagalaw. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.